Hello guys, andito naman po tayo ngayon. Magbibigay tayo ng pa-update sa nangyari sa episode ng Bagong Umaga guys. At kung bago po kayo sa channel na to, please huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe at click the bell para sa susunod nating update. Ito na nga ang nangyari guys, na eto nga si Angge ay sinabi niya doon sa mga magulang ni Tisay na sila na daw ang bahala nga guys na sumama dito kay Tisay nga guys para doon sa kanyang final interview. At eto nga ding si Ellie ay inaya nga ding ito ni Angge guys. At sasama nga itong si Ellie dahil mamaya pa naman daw yung kanyang trabaho. At ito naman nga si Gigi nga guys ay sinabi din niya dito kay Hilda na ito daw nga si Diana ay hindi daw nga isang empleyado doon sa NGO na yun daw nga guys. At sabi naman nga nito ni Hilda na baka daw totoong volunteer itong si Diana doon. At itong si Hilda nga guys ay may plano nga siyang puntahan yung NGO na yun nga guys para makapagtanong-tanong siya nga doon kung sino yung may kilala dito kay Diana nga guys. At sabi niya na i-cover na lang daw nito ni Gigi yung kanyang magiging shift kinabukasan. At ito naman na nga ding si Kai nga guys ay tinext niya itong si Ellie. At sabi niya na wag na daw magalit itong si Ellie sa kanya. First day of school daw nga niya doon guys. At namimiss na daw nga niya itong si Ellie. At eto guys, tinext din siya nito ni Dodong. At akala niya nga guys na si Ellie yung nag-reply nga guys. Sabi pa nga niya na hindi daw nga siya matitiis nito ni Ellie. Ngunit pagbasa nga niya guys ay itong si Dodong yung nag-text sa kanya. At kinamusta nga siya nito ni Dodong guys. At ito naman ngang si Angge nga guys ay tinulungan din ito ni Dodong sa pagtutulak ng kanyang mobile kariton. At natanong nga nito ni Angge kung nag-reply na ba daw nga itong si Kai. At sinabi naman nga nito ni Dodong nakaka-text pa lang daw nga niya. At mas excited pa nga daw nga itong si Angge doon kay Dodong. Sabi naman nga ni Angge na excited na daw nga siya na mawala itong si Kai sa buhay nito ni Ellie guys. At natanong din nito ni Dodong kung nasabi na ba daw nga nito ni Angge doon kay Tisay yung nararamdaman niya nga dito kay Ellie. Ngunit sabi nga nito ni Angge na hindi pa daw kasi nahihiya daw nga siya. Sabi naman nga nito ni Dodong na sa kanya daw ay hindi nahihiya itong si Angge. At sabi naman nga ni Angge nga guys na pareho lang daw nga silang naniniwala doon sa imposible. Dahil naniniwala nga sila nga guys na papansinin nga sila ng kanilang mga crush nga guys kahit imposible. At ito guys nag-reply na nga itong si Kai at naging textmate na nga din nito ni Dodong itong si Kai guys. At nasabi nga nito ni Kai na first day of school daw at wala daw ngang gustong makipagkaibigan sa kanya daw guys. Sabi niya na baka nakarmada daw nga siya doon sa ginawa ng kanyang daddy doon kay Tisay dahil natanggal nga daw sa trabaho itong si Tisay. At tinext naman nga nito ni Dodong na baka lang daw ay nahihiya daw nga doon yung mga estudyante dito kay nga guys. At sabi niya na hindi daw nga siya nakakarma dahil itong si Tisay ay meron na nga daw magiging trabaho daw nga guys dahil may final interview na daw nga itong si Tisay. Sabi pa nga nito ni Dodong nasasamahan daw nga nila ito. Nagtanong nga itong si Kai kung sino yung sasama dito kina Tisay guys. At sabi niya na tropa lang daw nga. At doon nga guys ay naghanda na nga rin itong sinatisay nga guys at kinantsawan pa nga nito ni Dodo nga guys dahil nakaskirt nga itong si Tisay guys. At ito naman nga si Dodo nga guys ay pinabihis nga nito ni Monica dahil nakashort lang nga ito. At ito naman nga si Angge nga guys ay naghahanda rin nga siya guys. May padress nga itong si Angge guys dahil pinaghandaan nga niya yung magiging lakad nga nila kasama itong si Ellie. At sabi naman nga nito ni Dodong na ganun daw yung tsura nito ni Angge. Maglalako pa nga daw nga sila mamaya nga guys doon sa mobile tindahan nito ni Angge. Sabi naman nga ni Angge na okay lang daw yung kanyang suot dahil baka daw marami daw bibili sa kanila kapag ganun yung suot daw niya nga guys. Maganda naman nga tingnan itong si Angge sa kanyang suot. At ito guys, lumabas na nga sila sa kanilang bahay nga guys itong sinatisay. At ito naman nga si Ellie ay sinabi niya na
sorry ma'am daw kasi na late daw nga siya. Nagtaka nga itong si Tisay kung sino yung tinatawag niyang ma'am nga guys. At sabi naman nga nito ni Ellie na teacher daw nga niya itong si Tisay nga guys. At ito nga ay binibiro lang nga siya nito ni Ellie. Sabi niya na gusto lang daw nga niyang mapatawa itong si Tisay. At nung papaalis na nga sana sila guys ay tumawag itong si Kai at sinabi niya na nasiraan daw nga siya ng sasakyan nga guys at kailangan daw nga niya yung tulong nito ni Ellie guys. At sabi naman nga nito ni Ellie na tatawag na lang daw nga siya doon sa talyer para puntahan itong si Kai ng mekaniko dahil kapag siya daw nga yung pupunta ay medyo malayo daw nga. Ngunit sabi nga nito ni Kai na aantayin daw nga niya itong si Ellie guys. At pinatayan na nga siya nung cellphone nito ni Kai. At ito guys, ito naman ngang si Angge ay meron ngang naisip nga guys na paraan kundi itong si Dodong yung papuntahin niya doon kay Kai guys. At yun nga ay ito naman ngang si Dodong yung pumunta doon kay Kai at nashock nga itong si Kai kung bakit si Dodong yung andon. Kasi si Ellie daw nga yung kanyang hiningan ng tulong guys. Sabi naman nga nito ni Dodong na kung ayaw daw nga nito ni Kai, alis na lang daw siya. Libre pa naman daw nga yung kanyang serbisyo daw nga guys. At eto nga guys ay tinawag nga ni Kai itong si Dodong guys sa kanyang pangalan. At ito naman nga si Dodong ay masaya nga ito guys dahil hindi nakalimutan ni Kai yung kanyang pangalan. At ito naman nga si Dodong nga guys habang nakatalikod nga itong si Kai ay pinicturan nga niya ito gamit yung kanyang cellphone guys. At nakita nga ito ni Kai at sinabi nga niya na stolen shot daw nga yung ginawa nito ni Dodong at bawal daw nga yun. At pwede daw nga makulong itong si Dodong. Sabi naman nga nito ni Dodong nga guys na siya din daw nga nagnakaw ng halik dito kay Dodong. Hindi naman daw nga niya pinakulong daw nga guys. At doon na nga guys ay nakarating na nga itong sina Angge, Tisay at itong si Ellie doon sa labas ng Bagong Siglo Foundation nga guys. At ito naman nga si Tisay ay parang kinakabahan at sinabi nga nito ni Angge na wag daw kabahan itong si Tisay dahil wala daw nga sa kanilang lahi yun. At nag-thank you nga din itong si Tisay dito kay Angge. At sabi naman nga nito ni Angge na saka na daw nga siya maniningil dito kay Tisay kapag natanggap na daw sa trabaho itong si Tisay nga guys. At nag-good luck naman nga itong si Angge doon kay Tisay. Sabi naman nga nito ni Ellie doon kay Tisay nga guys na sandali daw. Sabi naman nga nito ni Tisay na ano daw yun. At natanong nito ni Ellie kung ano yun dahil yun lang daw yung sinasabi nito ni Tisay sa kanya kanina pa daw nga guys. At sabi naman nga ni Tisay na ano daw yung gustong marinig nito ni Ellie. At gusto nga nito ni Ellie nga guys na itong si Tisay ay magbabay daw nga sa kanya. Yung sasabihin daw nga ni Tisay sa kanya na wish me luck at see you later. Sabi naman nga nito ni Tisay na wala naman daw nga siyang dapat sabihin. Ang gusto ba daw nga nito ni Ellie na mag-invento daw nga siya. At nagtanong nga nito ni Ellie nga guys na may problema ba daw nga silang dalawa nito ni Tisay. Dahil ba daw nga ito kay Kai, humingi lang naman daw ng tulong itong si Kai sa kanya. At sabi naman nga ni Tisay nga guys na naniwala naman daw nga itong si Ellie. At ito naman nga si Ellie nga guys ay sinabi niya dito kay Tisay na nagsiselos daw nga itong si Tisay nga guys. At sabi naman nga ni Tisay na hindi daw nga siya nagsiselos, naiinis lang daw nga siya guys. At iba daw yun. At tumalikod na itong si Tisay nga guys, ngunit kinilig na itong si Tisay. At ito naman nga si Angge nga guys ay eto nakatingin sa dalawa nga guys at nagsiselos nga itong si Angge. At yun nga guys ay eto nga sina Ellie at etong si Angge ay habang naghihintay nga doon kay Tisay nga guys ay nagsusugal nga itong dalawa guys at lagi ngang talo itong si Ellie dito kay Angge. Sabi naman nga nito ni Ellie na ayaw na daw nga niya dahil wala na nga daw nga siyang maipusta dito kay Angge. Sabi naman nga nito ni Angge nga guys na kapag daw mananalo daw itong si Angge ay kailangan daw sagutin lang neto ni Ellie yung kanyang tanong nga guys. At hindi pa nga nakapagsimula itong sina Angge ay lumapit na itong si Otep sa kanila nga guys at ipinakilala nga agad nito ni Angge itong si Otep dito kay Ellie nga guys.
At ito na ngang si Tisay nga guys ay andun na sa loob ng Bagong Siglo Foundation. At nalaman nga niya na yung mag-interview sa kanya nga guys ay isang regional director nga doon nga guys. Etong si Diana. At ito guys, nagkaharap na nga itong dalawa nga guys. At etong si Tisay ay halatang kinakabahan nga ito. At tinanong nga ito ni Diana kung kinakabahan ba nga itong si Tisay. At summa cum laude pa nga daw ito sa kanilang klase nga guys. At bakit kinakabahan daw nga ito. Sabi naman nga nito ni Tisay nga guys na malaki daw nga yung Bagong Siglo Foundation nga guys. At sabi niya na marami daw sigurong nag-a-apply doon guys. At bago lang daw nga siya at wala ngang masyadong experience daw doon nga guys. At sabi niya na willing naman daw nga siyang matuto at masipag naman daw nga siya. At sinabi nga nito ni Diana sa kanya na nakausap daw nga niya yung dating superior nito ni Tisay doon sa kanyang tinatrabahuan daw nga dati guys. At nalaman niya kung bakit natanggal itong si Tisay sa trabaho. At yun daw yung dahilan kung bakit final interview daw agad itong si Tisay doon guys. At ito guys, natanggap na itong si Tisay. At magtatrabaho na nga siya doon sa Bagong Siglo Foundation guys. At sinabi naman na nga nito ni Diana kung ano ang magiging trabaho ni Tisay doon. At ito naman ng si Tisay guys ay masayang masaya nga ito guys. At hindi nga alam nito ni Tisay na itong si Diana ay gagamitin din siya guys laban doon sa kanyang tunay na mga magulang. At ito naman ngang si Maggie ay ito pinalam niya nga dito kay Ian nga guys na ito daw ngang si Diana isa na daw ngang regional director ng isang NGO nga guys. At itong si Maggie ay alalang-alala dahil yung NGO na yun daw nga guys ay yun daw yung tumutulong doon sa mga inaapi daw nga guys. At alam nga nila na naapi nga nila itong si Diana. At itong si Maggie kaya siya nag-alala dahil hinahanap nga nito ni Hilda itong si Diana guys. At alam niya nagagamitin daw nga nila itong si Diana laban dito sa kanila nga guys. At sigurado daw nga siya na may gagawin daw itong ina ni Ian laban sa kanila guys. At sabi naman nga nito ni Ian nga guys na yun daw nga yung kanilang aalamin. At sila nga itong si Ian nga guys. Ngunit itong si Maggie ay hindi na nga ito mapakali nga guys. Dahil itong si Diana ay nagbabalik na nga ito guys. At eto na nga guys, habang eto ngang sina Ellie, Otep at Anggay nagsusugal nga doon sa labas ng Bagong Siglo Foundation nga guys, ay lumabas etong si Tisay na masayang masaya nga guys. Sinabi niya dito kina Anggay na natanggap na daw nga siya guys. At medyo kabado daw nga sa kanyang interview, ngunit mabait naman daw nga yung nag-interview sa kanya guys. At eto naman nga si Otep nga guys ay nagpakilala doon kay Tisay. At sinabi naman nga nito ni Anggay na eto daw nga si Otep yung binigyan niya nung resume nito ni Tisay guys. At nalaman na din nga nila na itong si Otep nga guys ay isa daw personal driver nito ni Diana nga guys. At all around na daw nga siya doon. At eto guys, nagsisinungaling nga itong si Otep kasi anak nga itong si Otep nung pangalawang asawa nga nito ni Diana guys. At kinamayan nga nito ni Otep itong si Tisay guys. At sinabi niya na mas maganda daw nga itong si Tisay sa personal. At ito naman nga si Ellie ay nagsiselos guys. At nagpasalamat nga itong si Tisay dito kay Otep dahil kung hindi daw dahil kay Otep ay wala siyang magiging trabaho guys. At sinabi naman nga nito ni Ellie na hindi rin daw dahil pinaghirapan daw nga ito ni Tisay daw nga guys. At sabi naman nga nito ni Angge na magsi-celebrate daw nga sila guys at kailangan kasama din daw nila itong si Otep nga guys, sila daw lahat. At sabi naman nga nito ni Ellie na wag daw. At sabi niya nga guys na hindi daw nga siya papayag, hindi siya papayag nga guys na hindi daw nga siya kasama. At antayin daw nga siya mamayang gabi guys dahil pupunta daw nga siya doon sa bahay ni na Tisay guys. At itong si Ellie halatang nagsiselos nga dito kay Otep guys. At umalis na nga din itong si Ellie. At yun nga guys, ay dumating din itong si Hilda. At itong si Hilda ay kinamusta nga nito ni Tisay guys. At sabi nga nito ni Hilda na okay lang daw nga siya. At nagtanong itong si Hilda kung bakit andun itong si Tisay. At sabi naman nga ni Tisay na andun na daw yung kanyang magiging trabaho daw nga guys. At kinongratulate nga nito ni Hilda itong si Tisay. At natanong nga ni Tisay kung ano ang ginagawa ni Hilda doon nga guys. At pinakita nga ni Hilda yung
isang flyers nga guys na may picture nga nito ni Diana nga guys, at sabi nga nito ni Tisay na siya daw yung regional director daw nga doon daw nga guys, at ito naman ngang si Otep nga guys ay tinext niya nga agad itong si Diana na meron daw ngang naghahanap dito kay Diana sa labas guys. At yun nga guys, pakaabangan natin to guys kung makikipagkita ba nga itong si Diana dito kay Hilda nga guys. Ayun, yun na nga ang mga nangyari guys sa episode na ating napanood po, at kung gusto niyo po na malaman kung ano po yung teaser sa susunod na episode ay may nagawa na po ako pa-update. Maraming salamat po sa inyong panonood, at sa hindi pa po nakasubscribe, please huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe at click the bell para sa susunod nating update. Thank you!